Ang Milwaukee Bucks hindi pa naman nalalaglag ng malalim sa standing, pero nagsisimula na magkaproblema sa locker room ng Milwaukee dahil kay Giannis. Ito yung sa trade na nangyayari sa kanila. Hindi na kasi alam ng mga players ng Bucks kung paano nila mababago ang isip ni Giannis. Parang nasa isip na lang ng mga player kada matatalo sila at babagsak ng standing, mag-iisip ng trade itong si Giannis. Si Miles Turner ang bumubuhat ngayon sa Milwaukee Bucks bilang best player nila na nakuha nila ng off-season. Ang trade deadline pa naman February 6, 2026, parang ang aga ngayon kumpara noong nakaraang taon. Binigyan na dati ng rights ang Knicks na makipag-negotiate kay Giannis kaso hindi nagkasundo ang Bucks at yung Knicks. Nawala yung malaking chance ng New York na makuha si Giannis na ngayon naman 28 teams na ang pwedeng makipag-discuss kay Giannis regarding sa trade. Binigyan lang ng Bucks ng specific time ang Knicks dati nung off-season para kausapin ang team at regarding din sa package. Ito rin yung reason kung bakit natagalan na bigyan ng kontrata si Mikal Bridges. Base naman sa mga insider, ang Knicks pa rin ang team na gustong puntahan ni Giannis. Kaso yung report na yon na ang Knicks ang gustong puntahan galing sa mga insider. Hindi naman talaga galing dito kay Giannis at wala pa rin naman talaga nakakaalam kung anong gusto ni Giannis. Kahit nga ngayon hindi pa alam kung tungkol saan yung trade rumors Kung gusto ba ni Giannis na magpa-trade paalis or kung gusto ba ni Giannis na gumawa ng trade yung team niya para makakuha ng star player. Ginawa ng joke ng Riot Comedy na kapag hindi gusto ni Giannis yung makukuhang player, hindi siya maglalaro ngayong season. Ngayon lang napansin na ganun ang cycle ni Giannis sa loob ng 5 taon. Kahit si iShowSpeed, nagbigay na kay Giannis ng idea kung saang team pupunta. Kung maalala nyo dati, nung off-season, merong kasing content si Giannis at si iShowSpeed. Nung kasagsagan din ng trade discussion di umano sa Knicks at sa Bucks. Tinanong ni iShowSpeed kung gusto ba ni Giannis na maglaro sa bigger market gaya ng Knicks, Nets, Lakers at Clippers. Sila kasi yung merong malalaking media market kasama ng Golden State. Kaso ang sinabi doon ni Giannis, sila ang may gusto na maglaro siya sa mga team na yan. Tinanong ni Giannis kung saan nakatira si iShowSpeed, kung LA ba o New York. Sinabi ni Speed, state ng Florida. Matagal na naman talagang sinasabi ni Giannis yung isang focus niya, taxes. Baka daw gamitin sa flood control yung mga tax na binabayad niya. Sinabi din ni iShowSpeed na maganda yung tax setup sa Florida kesa LA at New York. Siguro baka yung iba isipin palabiro lang si Giannis kapag binabanggit niya yung mga bagay regarding sa income niya. Gaya na lang nung ayaw niya magsalita ng masama tungkol sa mga official o referee kasi may penalty na $20,000. Pambili na lang din yun ng diaper. Yung tax, possible game changer yon sa trade ni Giannis. Baka sabihin, hindi naman big deal yun. May isang backstory kay Giannis na malamang alam na rin to ng mga GM dahil bina-background din naman nila yung mga player para mainggan yung pumunta sa kanila. Ang isang backstory kay Giannis, nung nakakuha siya ng malaking kontrata, nag-open siya ng 50 bank account. Na nilagay niya yung $250,000 sa kada bank account. Nang tinanong siya ng mismong team owner kung bakit niya ginawa na mag-open siya ng 50 bank account, hindi naman dahil sa mayaman siya at marami siyang pera kundi ang habol ni Giannis yung federal insurance. Na kapag nawala or nanakaw yung pera niya sa isa sa bank account, babalik ulit galing sa insurance na ang limit $250,000 kada bank account din. So parang sa PDIC lang dito, kapag naglagay ka ng pera sa bangko tapos nanakaw, merong insurance. Ang in-advise lang sa kanya ng team owner mag-invest ng pera at huwag siyang gumawa ng ganong karaming account. Ganong kalaki ang impact ng pera kay Giannis kung paano niya aalagaan. Kahit naman si Shaq sinabi kung saang team huwag siya pupunta kung gusto niyang hindi mabawasan ng malaki yung kontrata niya. Doon nakita ni Giannis yung interest sa Florida. Nandun ang team ng Miami at Orlando. Hindi ko lang sigurado kung napanood ang Magic yung interview ni Speed dito kay Giannis dahil inunahan nila ng trade kay Desmond Bane. Kaso shooter talaga ang kailangan ngayon ng Orlando Magic kaya natitira na lang Miami Heat na matagal na nag-iintay dito kay Giannis, halos mamuti na yung mata. Contender pa rin naman sa playoffs ang Miami at sa ngayon sila ang may malaking chance na makuha si Giannis. Kung sa West naman ang team na may chance na makuha si Giannis based sa gusto niyang lower tax ay mga team sa Texas gaya ng Dallas, Houston at San Antonio. Sa tatlong team na yan, Spurs ang team na may sapat na draft asset, player at cap space. So malamang alam na rin to ni Giannis
kung bakit dininide niya agad yung Knicks at yung Lakers, kung gaanong pera ang mawawala sa kanya kapag naglaro siya sa mga teams na merong malaking income tax sa kanilang state. Ito yung sample na nakita ko doon. Kung ang kontrata ni Giannis ay nasa $60 million, kapag naglaro siya sa team gaya ng LA or sa California team, magkakaroon siya ng net na 22 to 23 million. Kung sa mga teams naman gaya ng Texas at Florida, magkakaroon siya ng 29 to 30 million. Ganong kalaki din ang agwat. Ang panabla pa doon sa California team gaya ng LA, lalo na nasa Pacific Division sila, 4 na teams doon ang nasa California team at meron pang jack tax. So may nababasa lang ang comment na kapag tinrade si Giannis, obvious na kasama sa package si Thanasis. Ang problema lang ni Giannis, hindi siya makakapamili ng gusto niyang team na puntahan dahil wala naman siyang no trade clause. Hindi tulad ng ibang player na kung mag-decide ang Bucks na makipag-trade sa kahit sinong team, pwedeng kahit Brooklyn na masasayang yung ilang taon na maganda ni Giannis.